Hello guys! Kamusta po kayo? Ayan, ngayon lang ulit po tayo makakapag-video. Long time no. Ano ba? Kasi marami mga video po kami after ko dun sa topic ko nung vertigo and anxiety attack and panic attack. So, ang dami rin pong kapanood ng video ko na yun. Salamat po sa mga naabot ng video ko na yun. Ngayon po, ayan, i-discuss ko sa inyo or i-share ko sa inyo yung experience ko kasi kung mapapansin nyo rin po after ng video ko na yun ay may mga napuntahan na rin kaming lugar, may mga nagkaroon pa, ewan ko kung nandun na ba yun yung nagkaroon ako ng brand, tapos yun nga, may mga napuntahan kami kung saan-saan. So, mukhang okay naman ako. Pero, guys, ayan, nasabihin ko sa inyo, hindi talaga ako fully okay talaga as in. Syempre, yung time na yun is mga once every 3 months lang naman kami umaalis. Tapos, alam mo yun, birthday ng anak mo, binyag. So, kailangan mong magpakita, you need to show up. Pero guys, before that, hindi ko na naman panood kasi yung video pero alam ko na share ko doon yung mga na-experience ko before that events na ng mga episodes ko ng panic attack. Pero grabe legit yan. And alam nyo ba yung recent ko lang na panic attack is kailan lang talaga siguro mga 2 weeks ago. Hindi naman po ako totally gumaling. Ayan, direct na ako to the point kasi ilang minutes lang din tong video natin dito. And nag-notes naman ako. Guys, ayun pala, nag-notes ako kaso ang dami din kasi and kailangan ko i-share lahat para alam yung detalye din na baka may makatulong sa inyo yung mga ibang detalye na masabi ko sa na-experience ko naman. Tapos, ngayon lang ulit ako nakapag-video or naka-update sa inyo tungkol doon kasi guys, ito kasing baby ko, full-time mommy ako, stay-at-home mom, and baby pa siya. Alam niyo, di ba, doon, isa pa lang ang anak ko. So, di ba, ang daming na nangyari. Nabuntis ako, ayan ang anak, and nag-alaga ako talaga ng mga anak. Sobrang adjustment. O, di ba? Tapos may vertigo ka pa, anxiety, panic attack. Grabe talaga yung experience. Actually, ngayon, habang kinakausap ko kayo, may mga ganun-ganun ako. And, alam nyo, ito medyo rumble-rumble kasi hindi ko alam kung paano kayo present sa inyo eh. 'Di ba yung ibang mga pine-present nila ng maigi, pero siguro sa susunod na video, dadagdagan ko na lang kung ano yung ma-discover ko or yung mga nakalimutan ko. So yun, abangan nyo na lang. Pero ngayon, ang naisip ko kasi na i-share sa inyo yung pinaka-importante na napansin ko or yung naka-help sa akin sa recovery ko sa vertigo. So, di ba, tuloy-tuloy yung video ko kanina kasi hindi ko siya ma-post kasi nga nangungulit tong anak ko dito. So, kakaligo ko lang, pasensya na po pala yan. Excuse me po pala. Yan, di ba, sabi ko sa inyo kanina na parang ako ngayon, kahit na okay yung pakiramdam ko, mukha akong okay, pero guys, gumaganon-ganon ako. Ayan, gumaganyan-ganyan ako ngayon. Sanayan lang kasi talaga siya and hindi madali yung proseso na to bago ka mapunta sa ganitong sanayan. Bakit lang nakikita nyo pala yung video na pinapanood yung anak ko kasi baka bawal dito sa TikTok. So, yun, sanayan lang talaga siya. Paanong ibig sabihin ng sanayan? Yung matagal ko na siyang nararanasan and ang tagal-tagal kong inaccept na binuksan yung isip ko na hindi, itong nararanasan ko is normal siya, part na siya. Ganon. Parang, ito rin kasi yung ayoko mag-share ng pero kasi parang nakakaiyak yung experience ko talaga, guys. Nakakaiyak. Kasi, hindi lang siya vertigo eh. Ayan o, naggaganto ako, di ba? Hindi lang siya vertigo is with anxiety and panic attack din siya, guys. And, postpartum pa. So, asa na ba? O, nakalimutan ko yung sabihin ko. Wala ko lang din pala bago ko sasabihin yung pinaka-importante na discover ko. May mga kailangan ko yung sundan na exercise. Isa yan sa mga i-treat nyo muna kung ano yung mga problem nyo. Like, alam ko, bago ako dito, basta, 'di ba, sabi ko sa inyo nung isang video na nagpapa-check up ako. So, after no, nagpa-check up ulit ako. Actually, dalawa ata ulit or isa. Ewan ko, hindi ko na matandaan. Pero may isang doctor na thankful na nakapagbigay sa akin ng right
medicine. Hindi naman sa utak guys, kasi ayaw nila akong ibigay ng mga gamot ng mga pampakalma, ganyan, yung about sa utak na anxiety. Kasi, hindi ko sure, kasi gusto nila guys pala ng magbigay ako or matest muna ako. Wait na yung anak ko nangungulit dito. Gusto niya yung mic na nasa ano ko. So, yun, tawag dito, hindi nila ako binigyan. Ang sabi lang nila, breathing exercise, ganyan, na kapag nag-panic attack na, kukunin ko lang daw yung paper bag, tapos doon ako huminga, tapos may isa na maglagay ka ng ice, oo, ganun, tapos, yung breathing, yung anak ko dito ang kulit, gusto niya talaga yung mic. So, ayan, wait lang. Then guys, nung nagpa-check up ako nito lang, kasi sobrang nung lalamunan ko nun. Before ako mag-vertigo, laging yung lalamunan ko, lagi siyang parang masakit, ganyan. Tapos, lagi din akong clogged nose. So, alam mo yun, ewan ko, bigla ko lang naisip na what if i-treat ko yung mga small things na nararamdaman ko bago ako mag-lead sa, alam mo yun, na baka may big problem na. So, pina-check up ko lang sa general, yun nga pala, bago pala yung sinasabi ko, na yung mga psychiatrist, yung gusto nila magpa-test muna ako ng mga, ECG, mga ganyan. Kasi sabi ko, di ba, nagpa-palpitate ako, ganyan, tapos hindi ako makahinga, parang feeling ganun. Gusto nila mag-ECG muna ako, or ano pa yung mga test. And, alam yun, syempre, mahal din yun. So, and okay naman ako agad eh. Alam mo yun, parang, pag nakalma naman ako, umu-okay naman ako, and paulit-ulit kasi siya guys, ilang taon na gano'n, so di ba, basta, pasaway eh. So nag-check muna ako, and ayun pala guys, sabi pala nila is, i-treat muna, nagbigay din ako ng treatment for acid reflux, ganyan. Naka-help naman siya, pero nandun pa din, tapos pa din ako, nagpa-panic attack pa rin ako, pag hindi ako makahinga. So, ito na nga, yung lately lang, hindi pala lately, as in mga siguro 2 years ago, nung nagpa-check up ko, 2 years after nun is, okay na yung pakiramdam ko. So, actually, nagsusearch lang din ako eh. Kailangan mo ng, guys, kayo na lang mag-take notes ha, yun. So, nagsusearch na lang din ako tungkol sa panic attack, sa vertigo, ano yung mga makakatulong para, alam mo yun, kahit yung mga nakatulong sa kanila is makakatulong din sa akin na susubukan ko din. Alam mo yun, ganun yung nangyari nung time na yun. Nag-search talaga ako ng mga lahat ng tungkol doon. Inintindi ko talaga siyang mabuti kung anong meron sa ganito, anong meron kay panic attack, kay vertigo, paano mo siya ma-manage, mga kung ano-anong nakatulong sa kanila, and tinry ko rin yun lahat. So, yun, and then, yun na nga, yung latest ko, kasi naaalala ko guys, hindi na ako nagno-note, so, kayo na lang bahala mag-notes. Maganda yan na magno-notes kayo ha, kasi ako ganyan yung ginawa ko. Nag-notes talaga ako the whole year. Nino-notes ko yung mga nakatulong sa akin, kung ano yung nagtitrigger, mga ganyan. So, yun. Yung sa general na check-up ko naman, binigyan niya ako ng parang, sabi ko kasi, parang sumasakit yung balikat ko hanggang batok, tapos parang nagnanam yung mga legs ko, ganyan. Pero alam mo, pag sinearch mo yun, symptom siya ng panic attack. After mo mag-panic attack, may ganun kang, tapos nagka-clog nose ako, ganyan. Tapos, hanggang mata, masakit, mga ganyan. Ganun din ba kayo? Tapos, ano ba yung nasabi ko doon? Yun, na masakit lalamunan ko. Tapos, yun nga, tiping yung aking tenga. Ano pa ba? Guys, yun din, parang sumasakit din yung katawan ko, ganun siya. Siyempre, napagod ka sa panic attack mo, kaya, ayun, kaya naghihina yung katawan mo na parang bigla kang tumakbo ng ilang, nabasa ko yan na parang bigla kang tumakbo ng napakalayo. After mo panic attack, pagod na pagod yung katawan mo. So, binigyan lang. Ito na yung baby ko, ayan. Binigyan lang ako ng gamot para sa sakit ng katawan. Parang, ano ba yung tawag doon? Basta pang sakit ng katawan siya eh. Tapos, yung cetirizine, ganyan. Tapos, yung pang spray sa throat, binigyan din ako noon. Tapos, tinrip din yung acid reflux ko.
ayan, ang dami kong tinake na medicine. Tapos after nyan, bumuti yung pakiramdam ko. Doon na nag-start na sabi ko, so ibig sabihin, kasi yung vertigo guys, nandiyan na yan eh. Yun din, iba pa yun. So, ang ginawa ko kasi, after ko mag-take ng medicine na binigay sa akin for vertigo, and hindi pa rin ako okay, ang naging remedy ko is, basta mayroon akong dala-dala lagi na beta, betahistine. Basta yon yung pang vertigo attack. Basta may dala ako noon, okay na. Iinom na lang ako noon kapag may atake ako noon. Pero kung nasa bahay lang ako, ayan ha, mag-take note na lang kayo guys kasi wala talaga akong notes. So yun, pag nasa bahay lang ako, hindi ako umiinom. Ano na lang, tiis-tiis na lang, tinitiis ko siya. Alam mo, hanggang sa masanay. Again, iba-iba kasi tayo guys ng ano. Pero kung nag-work kayo, kailangan nyo talagang uminom. And siguro kung nakaka-affect na talaga siya sa daily life nyo, magpa-consulta na kayo kasi baka makahanap din kayo ng right na doctor para sa inyo and matreat kung ano yung dapat ma-treat sa inyo. Lalo, sasabihin nyo lahat ng symptoms nyo. So, yun lang din. Ano tayo dun sa mga nakaka-trigger kasi nga, syempre, kailangan mo i-lessen eh. Kasi, di ba ang panic attack, kung ano yung mga nararamdaman mo, like, sumakit ulo ko, parang na-i-connect mo na siya, baka may problema ako sa ganito, yung sobrang worst na, sa anxiety symptoms ka na. Tapos, ano pa ba? Kunyari, sumakit yung katawan mo, hala, baka may stroke ka na, nagpa-palpitate ako, baka may heart attack, ganyan, di ba? Ganyan tayo. Guys, actually hanggang ngayon, nararanasan ko pa din yan. And siguro wala na yung wala, galing ka na talaga. Pero life must go on. We need to fight. Ito ha, ito isa rin sa ang dami ko nung shinare sa inyo, agad basta i-take notes niyo yan. Ang isa sa inano ko is, face your fear. Face your fear talaga. Face your fear. Face your fear talaga. Lahat yan. I-face nyo yung fear nyo na ako guys, lately lang, after ko yatang manganak, or tama ba? Oo yata, after ko manganak guys. Ito lang haliti na, ang daming nadi-discover na fear, ang daming nadi-discover na kakatakutan ng panic attack mo, ng anxiety mo, ikaw makaka-discover. Ay, nakakainis lang minsan eh. Pero, lalo sa akin guys, na nasa bahay lang, wala akong nakakausap talagang matanda. Gabi pa uuwi asawa ko, yung mga anak ko lang nakikita ko, kung ano-ano nang naiisip ko. Syempre, social media lang yung nakaharapan ko. So, mas maraming bad news dyan. So, yun na, umiwas din kayo sa social media kung kaya. Pero ako guys, kasi yun lang din yung way ko para makakope din sa araw-araw. So, kung may questions kayo i-drop nyo na lang pala dyan para wala akong makaligtaan din. Kasi baka yun nga, di ba, kunyari, yan, pinag-uusapan natin yung social media or ewan ko ano pa ba yung topic na napag-usapan natin kanina, mai-share ko sa inyo yung mga points naman na natutunan ko doon sa mga yun, sa mga topic na yun. So, may nagpapa-music na kapitbahay. Yun nga, face your fear talaga ang pinakamahalaga and unti-untiin yung ayan kung may tanong pa kayo sa face your fear, ayan, nyo lang, drop nyo lang sa comments kung ano yung or yan, sabihin nyo, ma'am, ano ba yung sa face your fear, mga ganyan, para ma-elaborate ko pa lalo, kasi, di ba tayong mga may panic attack or anxiety, kailangan talaga mas deeper yung knowledge natin para mas maintindihan natin, and huwag kayong mag-alala, step by step, okay lang yan, mag step by step kayo, hindi siya yung biglaan lang. Kasi guys, 2020 ako nag-start nung panic attack ko. Kung makikita niyo yung video ko dito sa YouTube, 2020 yun. Yun yung mga naranasan ko. And na-share ko dun yung mga symptoms ng panic attack kasi nakita ko siya kay Dr. Willie Ong. So, na-manage ko yun. Gumaling ako dun as in totally gumaling talaga ako dun. Recovered ako dun. Pero ito kasi guys, tawag dito. Actually guys, nung buntis ako, nawala yung vertigo ko and panic attack ko. So, magpabuntis na. Pero yun nga, nawala siya guys. Kaya siguro, ewan ko kung may nakita kayong YouTube video ko na buntis ako. Pero nakatulong siya. Hormones, siguro, hormones. So, ayan, ano pa ba? Wait lang. Ano pa ba yung ko kanina?
Masyado nang mahaba yung video natin, dadagdagan ko na lang ulit ha. Pero yun, magtanong na lang kayo. Yung about nga yun, sa titreat nyo yung mga symptoms nyo, ayun, nung na-treat yung sa allergies ko, sabi ko, oo nga no, parang sa weather, nagkaka-allergy ako. Tapos sa mga alikabok, yan, nagkaka-allergy ako. Ngayon, hindi na. Lagi na talaga kami naglilinis. Yung mga alikabok as in, talaga pati yung mga kailangan palitan. So, yung sa kama, pillow, ayan, nagbumili ako ng mga bagong pillow, sa cortina, bumibili na rin ako lagi ng pampalit. Basta yun, kailangan malinis din na environment kasi nga nag-allergy ako nag-allergy attack ako. So, isa siya sa nagiging symptoms na nagka-clog nose ako, parang sobrang alala ko. Tapos guys, yung sa eyes ko naman, nagpapatak din ako kasi nga dry siya. Parang sabi ko, o sige, para mawala na lang siya sa iisipin ko na magkukos pa ng panic attack ko, anxiety attack ko, bibili na lang ako ng pang eye mo, ganyan. Yung pang moisturize lang ng mata, pang linis. So, yun. Aray ko! Hello guys, ayan, naputol yung video ko kanina, sayang nasira yung audio ko, 3 minutes pa naman yun. Yung ginagamit ko na mic kasi first time ko lang din siyang ginamit. So, ayun, sunod na lang po ulit na video natin. Magpa-part 2 na lang po ako. So, mag-drop na lang kayo ng questions nyo dyan. And itong baby na to, nangungulit na siya kanina pa, inaantok na siya. So, patutulugin ko muna siya. Yun nga guys. I-share nyo po itong video na to sa mga friends nyo, yan sa Facebook, at kung saan-saan pa. Baka may makatulong sa mga katulad din natin na may anxiety pa. Alam nyo, ang dami-dami ko pang gustong i-share sa inyo. Lalo yung mga na-experience ko na mga episodes at kung ano-ano pa. So, actually habang buntis ako, nag-panic attack din ako. Pero ayan, susunod na lang ulit. And, ayan, kung tatanungin nyo kung kamusta naman ako ngayon guys, yun nga sabi ko tulad ng sinabi ko sa first part ng video, ganun pa din, meron pa rin akong panic attack. As in, kung papansinin ko siya, meron pa din talaga. And ngayon kasi hindi na lang siya mahaba kasi na-manage ko na siya pero usually hindi din. Ayun guys ha, hindi talaga siya tsaka ano ko lang sasabihin sa inyo kung paano, pero ayun, naalagaan ko naman yung mga anak ko everyday. Lalo dalawa yung inaalagaan ko na ngayon na anak. Tapos ayun, pag umaalis kami, yun nga sabi ko sa inyo, pag okay lang ako, doon kami aalis. And minsan nga, nandun na ako mismo, nagpa-panic attack pa ako. So, 'di ba? Ganyan lang ang buhay, tuloy lang. Kagaya na sinabi ko rin, face your fear, wala tayong magagawa, life must go on, may mga nakaasa sa atin. And kailangan natin ng cure, kailangan natin gamutin yung sarili natin, yung mga symptoms. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching at sa susunod ulit na video. Thank you!